Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa langit, sa lahat ng dako, ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ganap na sa daigdig ang Ang langit ay naghahayag ng Diyos sa
sa sunod na gabi araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapagatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang hihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao." Noon din ay iniwanan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman nito. Tinawag din sila ni Jesus. Agad naman nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili mo na pong nakatayo ang lahat. Mari na pong maupo. Reverendo Padre Carlos Cruz, ang ating minamahal na kura paroko, at ang kanyang katuwang Father Kim Mariano, mga kapatid na mga pari, ang ating sangguniang pastoral pinangungunahan ni Brother Archie Cruz, at ang Fiesta Committee, ang Extraordinary Ministers of the Holy Communion, pinangungunahan ni Brother Boy Bernardino, ang ating mga iginagalang na opisyalis ng pamahalaan, Congressman Ador Plito, Mayor Maria Elena Hermar, Vice Mayor Patricio Hiner at Sangguniang Bayan, members, ang kinatawan ng ating Gobernador Daniel Fernando, si Mrs. Mika Oshima, mga kapatid sa pananampalataya, maligayang kapistahan po ni San Andres Apostol. At sa kapistahang ito, binigyan tayo ng simbahan ng Ebanghelyo na isinasalarawan kung ano ang ginagawa bilang isang apostol. Ang pagsasalarawan ng ating Panginoon sa pagiging apostol ay inihahambing sa pamamalakaya. Fishermen. Bagamat malayo ang dagat dito, siguro na may pamilyar tayo kung paano mamamalakaya. At dito, makikita natin ang pagiging apostol ni San Andres. May tatlong katangian o dapat o nararapat gawin ang pagiging apostol. At ito'y merong ugnayan sa pamamalakaya. Una sa lahat, andyan yung pagpalaot. Ang isang mamalakaya ay hindi makakahuli ng isda kung hindi siya pupunta sa laot. O dito lang siya sa dalampasigan, makukuha niya ay mga maliliit na isda kung meron man. Kahit yung mga maliliit ay doon mo pa rin makukuha sa laot. And it is noteworthy
sa Ebanghelyo ni San Lucas na yung first encounter ng ating Panginoon at ni San Pedro at kasama na doon si San Andres, sapagkat si San Andres naman ay palaging kasama ni San Pedro sapagkat sila'y magkakapatid, ay inutusan sila ng Panginoon na sila'y pumalaot. Ginamit kasi ng ating Panginoon ang kanilang bangka upang doon siya ay magpahayag sa Ebanghelyo. Pagkatapos noon, parang bilang pasasalamat ay sinabihan sila ng Panginoon, pumalaot kayo. At doon nga nakakuha sila ng maraming isda. Si Pedro natakot. Sabi niya, Panginoon, lumayo kayo sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Ngunit merong isang account o pagsalaysay sa Ebanghelyo ni San Juan na mas binibigyan pa ng ilang detalye ang pagkakakilala ng ating Panginoon. Doon sa Ebanghelyo ni San Juan, itong si Andres at si Juan ay mga disipulo ni San Juan Bautista. At nang dumaan ang Panginoon, si San Juan Bautista ay nagturo sa kanya at sinabi, ayan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At nung nakarinig ang dalawa, si San Juan at si San Andres, nagiging interesado sila. Sino ba itong tinuro ng kanilang master, si San Juan Bautista, na siya daw ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Kaya sinundan ni Juan at ni Andres ang ating Panginoon. At bumaling ang ating Panginoon at sabi, anong gusto ninyo? Siyempre, hindi pa sila magkakakilala. At sabi ni Juan at Andres, Rabay, saan ka nakatira? At sinabi naman ng Panginoon, hali kayo at magmasid. Come and see. At sa araw na iyon, sila'y sumama sa ating Panginoon sa kanyang tahanan o kung saan man siya pumunta, at doon nila nakilala at nadiskubre, namulat ang kanilang mga mata na ito pala ang Mesiyas. Kagad-agad nila naintindihan na kakaiba ang persona ng ating Panginoon. At si Andres nang umuwi ay kaagad-agad pumunta kay Pedro at sinabi, amin nang natagpuan ang Mesiyas. And doon, that was the first introduction ni Pedro sa ating Panginoon. At ito yung pagpapalalim. Yung pagpapalaot na itinuro ng ating Panginoon ay katulad ng pagpapalalim ng ating karanasan sa ating Panginoon. Sapagkat hindi man natin siya makilala kung hindi tayo sasama sa Kanya at magmasid kung ano ang Kanyang ginagawa. Discipleship is all about sitting in front of the Lord. Kagaya ng ginawa ni Maria, yung kapatid ni Marta. Na hindi siya nagpapadala sa maraming inaalala ni Santa Marta. Sa halip ay nakinig siya sa paanan ng ating Panginoon. Nagpapalalim sa kanyang pagkikilala sa ating Panginoon. Nagpapalalim sa kanyang pananampalataya. Ito ang isang katangian ng apostol. At ito'y itinuturo sa atin ni San Andres. Hindi lang sanay ang ating pananampalataya ay panlabas lang, palamuti.
Kinakailangan ang intellectual knowledge. Yung talagang kilala natin ang Panginoon kung sino man siya ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa turo ng simbahan. Ayon sa ating karanasan sa Kanya pang-araw-araw. Pangalawang katangian ay itong pagpapalawak. At saan natin makikita ang pagpapahayag nito, pagsasalarawan nito? Ang ating Panginoon ay nagsabi sa mga apostol, ihagis ninyo ang lambat. Hindi lang makakakuha ng isda, makakahuli ng isda ang isang namamalakaya kung papalaot siya. Nasa malalim na lugar man siya, pero kung wala siyang dalang lambat, hindi siya makahuli ng isda. At kung ang kanyang lambat ay napakakitid, hindi siya makahuli ng maraming isda. Kaya kinakailangang maging malapad, palawakin natin ang ating lambat. Sa pamamagitan noon ay mas maraming isda ang ating mahuhuli. Itong si Andres, in the course sa kaniyang pagiging apostol, para siyang nagiging appointment secretary ng ating Panginoon. There's one instance na merong mga Griego, Greek-speaking na mga Hudyo, na gustong makipagkita sa ating Panginoon. Pero hindi nila kilala ang Panginoon. Wala silang access. Kaya, lumapit sila sa isa sa mga apostol na may lahing Griego din. Sa pangalan ay Philip. Ba't natin alam na siya'y lahing Griego? Sapagat ang pangalang Philippos ay Griego ang origin. Pero itong si Felipe, hindi man dumiretso sa ating Panginoon. Dumaan muna siya kay Andres. Sabi niya, Andres, meron ako mga kakilala dito, mga kabayan ko. Gusto lang makipagkita sa Panginoon. Pwede ba? Kaya yun ang ginawa ni Andres. Ginawan siyang namagitan siya sa mga taong gusto makipagkita sa Panginoon. Mga Griego. Medyo hindi totally kalahi ng mga Hudyo. Sapagat ang mga Hudyo ay Hebreo, hindi Griego. At ito po yung gampani ng isang apostol, ang pagpapalapit sa tao at sa Panginoon. At hindi natin magagawang mapalapit ang tao sa Panginoon kung masyadong makitid ang ating pag-iisip. Kung palagi tayong, hindi ka pwede dyan ha, ikay makasasala, ikay makasalanan. O, ikaw ay hindi nakasuot ng ganitong magarang damit, huwag kang papasok sa simbahan. Hindi maaring ang mga taong simbahan ay magiging cordon sanitaire na hindi natin papasukin ang ibang mga tao sapagkat tayo lang ang nararapat malapit sa Panginoon daw. Pero hindi naman yan totoo. Sapagkat ang totoong malapit sa Panginoon ay nanghihikayat at malapad ang puso, may malasakit sa kapwa, nagpapatawad, malawak ang pag-iisip, hindi makitid. Hindi naghahanap ng butas o kasalanan, kundi tinitingnan kung paano ang bawat isa, makasalanan man o mabait, mapalapit sa Panginoon. At ganoon sana ang ating attitude sa loob ng simbahan. Ang tema ng ating diocese ngayon ay pagbabahagi. Which means na dapat mayroon tayong ambag
dapat nag-participate tayo sa gampanin ng simbahan sapagkat tayong lahat ay bahagi nito. Bahagi ng katawan ni Kristo. Magpapalawak upang mas maraming mga taong mailalapit sa Panginoon. Ang pangatlong katangian, hindi ito talinghaga, ito talagang nangyari at hindi na siya connected sa pamamalakaya. Pero may isda pa rin. May isda pa rin. Sapagkat ang Panginoon ay gusto sanang pakainin ang mga tao, sinabi ng mga apostol, pauwiin nyo na ang mga tao sapagkat madilim na at kailangan nilang kumain. Sabi ng Panginoon, kayo mismo ang magpapakain sa kanila. Eh di natakot ang mga apostol. Paano pa naman mapakain natin itong 5,000 tao? At sabi ng ating Panginoon, ano bang meron kayo? Ano bang dala ninyo? Si Andres, ang kaagad-agad nagsabi, Panginoon, merong 5 tinapay at 2 isda rito yung batang ito. Meron siyang kakilalang bata doon. Hindi natin alam kung bakit kilala niya ang batang yon at alam pa niya kung ano ang baon ng bata. Ano po ito? Itang katangian ni Andres, again, bilang apostol, na palalimin, palawakin, at pagtuunin. What do you mean pagtuunin? Yung focus, tuon, detalye. Kasi maaari kasing malawak ang ating lambat. O sige, pasok lahat. Pero kapag hindi natin kakilala ang mga tao, hindi natin kilalanin ang bawat isa, wala rin. Kaya, marami sa atin, nagsisimba ako pero wala naman ko kakilala dyan. Dito na lang ako sa maliit na grupo at welcome ako at kinikilala ako. Minsan kasi sa dami ng tao, nawawalan tayo ng particularity. Yung kilalanin natin ang bawat isa upang maintindihan natin, malalaman natin kung ano ang kanyang katangian, ano ang kanyang dinaranas na kahirapan, kung ano yung pinagtitiisan, at kung ano ang kanyang maiaambag. That's what participation means. Ang pakikibahagi ay, ako as a person, meron akong maiambag. Meron akong maibigay upang maging bahagi ng pagkilos ng buong simbahan. And we learn and know each person in their particular circumstances. At sa pamamagitan lang noon na maging mas malalim at maging mas malawak ang ating pamamalakaya sapagkat kilala natin ang bawat isa. At dama natin ang dinaraanan ng bawat isa. Gaway sa ating pagpapamintuho kay San Andres Apostol, matuto tayo sa kanyang mga katangian at ito naway maging katangian rin natin bilang bahagi ng simbahan. Pagpapalalim ng pananampalataya, pagpapalawak ng ating lambat, at pagtuon upang makilala ang bawat isa.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may na may gawa gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhi at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa diwa ng pagtitiwala sa biyaya ng pagtuwang ni San Andres, iluhog natin sa butihing Panginoon ang ating mga kahilingan sa bisa ng ating sama-samang pagluhog. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa inang simbahan, upang ang panawagan ng patuloy na pagtahak sa diwa ng sama-samang paglalakbay sa pananampalataya ay maging isang buhay na layunin at hangarin para sa lahat ng binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa mga naglilingkod sa pamahalaan, upang ang bawat lingkod sibil ay magsikap na matamo ang pangmatagalang kapayapaan, batay na rin sa karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa ating parokya, upang bilang isang pamayanang nagpapasalamat sa pamana ng 236 taong pamimintuho sa dakilang apostol na si San Andres, ay mamuklod sa landas na mas malawig na pag-ibig, malalim na pananalig, at matatag na pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa kapayapaan ng mga lugar ng hidwaan, para sa pagtataguyod ng kalikasan at paglingap sa mga aba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, para sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga tagapagtangkilik, tagapagtaguyod, upang ang lahat ng ating mga kahilingan ay mabiyayaan na karapatang kasagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa lahat ng mga mahal nating yumao, lalo't higit silang mga nangangailangan ng paglingap ng ating mga panalangin upang tamasahin nila ang biyaya ng muling pagkabuhay sa piling ng butihing Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at itulot mong ang iyong biyaya ay patuloy na gumabay sa iyong simbahang hinirang sa pamamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan."
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Ponciano na tinawag mo muna sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na bakasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kanyang kabiyak na puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres namin Pintakasi, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati. Kaisa niya sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo at taglayin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.